inaasahan kong kapatid, kamag-anak. Parang itinakwil na nila ako. Wala na silang pakialam sa akin. Pinaka-importanting hiling ko kay God na magkaayos kami, magkapatawaran, magkausap kami, magkakapatid. Nagpasama na po ako sa asawa ko para patingin po itong mata ko. Wow, sa very good. Pangalawang request po ng doktor ko. Nahihirapan na po ako, Daddy Frankie. Nahihirapan ka na. Huwag kang susuko. Kaya mo yan, ha? Okay, let's go. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Magandang umaga pong muli sa atin lahat. Kumusta po kayo? Mga kababayan, mga kabarangay. Muli po, nandito ang Team Daddy Frankie at papasyalan natin si Ate Cristina ba yun? Christine. O, si Ate Cristina, mga kababayan. Dahil may nakapanood sa kanya doon sa una nating upload. At naawa nung narinig nila yung kwento ng buhay ni Ate Cristina. Kaya mga kababayan, at syempre napakasaya ng Team Daddy Frankie. Kasi sa araw na ito, meron tayong guest speaker. Walang iba si Mami Rochelle. No? Mami Rochelle, kumustahin mo naman yung mga viewers natin? Yan. Kamusta po kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at yan, maraming salamat sa pag-support nyo parate sa Team Daddy Frankie. At syempre mga kababayan, mag-ingat po kayo kasi may bagyo tayo ngayon. Kaya doble ingat. Sa mga kababayan nating nagdadrive, saan man kayo babiyahe, doble ingat tayo. So Kuya Rizky, let's go tayo. Let's go. Ayan, tignan nyo, oh, giniginaw si Kuya Rizky ngayon mga kababayan. Kami. Diba? Bante. Doon pa. Nakakatakot dito. Dito, han. Tapo, Ate Cristina. Ate, ay nandiyan siya. Ate, nandito na naman kami. Itulak ko na lang para hindi ka na lumabas. Okay lang? Hindi naman nakatali. Nabubusisan mo na. Opo. Okay lang? Tulak ko na tong gate nyo. Okay. Oops. Halikan. Teklopin mo na. O, ikaw muna. Hello po. Good morning po. Good morning po. May kasama po sila, di ba? Yes po ate. Po ate. Yan. Pasok po kami Pasensya na po. Ay, okay lang. Pasok po kayo. Upo ka ate. Hello ate Cristina. Kilala mo ba ako? Hindi ko po. Hindi mo ako kilala. Ano po nakikita kasi yung mukha mo. Ako po yung paboritong asawa ni Daddy Frankie. Good morning po. Kamusta ka na, Ate Cristina? Okay po na hindi. Bakit? Hindi ko po masabi. Mahirap po ipaliwanag. Bakit Mahirap naman? po i-explain sa kalagayan ko. Mahirap po ako kasi kumilos. Mahirap sa paningin. Kaya, hindi ko po masabi kung okay. Minsan may madalas makakaramdam ng lungkot. Dahil sa kalagayan ko na to. Pray ka lang ate. Halos sa lahat ng kilos ko, hirap ako. Lalo na sa paningin. So, talagang totaling wala kang ba? Ano po siya, malabo po. Nakakaaninag po ng ganyan, nakakita ako ng mga may naglalakad na tao, pero pagdating po sa muka, hindi ko na po, blanco po yung muka. Blanco. As in, blade na po talaga. Yun po bang parang ulap na lang, parang ulap, parang usok, ganun. Yun na lang yung nakikita ko. Yun na lang yung ano. Pero pag wala na talaga.
Minsan nga po nagbablanko, nagkukulay itim na po siya minsan. Kaya ito, ganito na lang po ako. Nakaupo lang kung pag may gusto akong kuhain dyan. Kapa-kapa. Kasama si tungkod. So, Kahit po hirap sa paningin, sa pagkilos. Sige lang po, lalo pag ganito pong nag-iisa ako. so wala yung asawa mo ngayon. Ang asawa ko po, may tumawag po sa kanya dito kanina in-extra po ata nila sa pagbuhukay, construction po. Kaya ikaw lang mag-isa rin. Opo, kasi kung di po naman siya mag-extra, sabi ko, patulan mo na kako kasi wala tayong kahit papaano pangbiling ulam kako. Gaya bukas, pasok na naman ng anak ko, wala na naman baon. Kaya sabi ko, samahan mo na, sayang din kako. Ganun talaga, te. Basta laban lang tayo, ha? Hindi naman po ako Mawawala ng nawawala ng pag-asa. pag-asa ng magdasal. Masakali po talaga na may balik pa yung paningin ko, yung dating liwanag ng paningin ko, para po makakilos din po ako ng maayos. Hindi po ganito na iiwanan nila, dadatnan nila dito, ganito. Ganito lang, araw-araw, halos ganito. Pag wala po trabaho yung mister ko, inutusan ko po siya mamingwit dyan sa ilog para po may maulam kami. Pag mayroon naman po makakita sa kanya na madala-dalang mga ganun na nabibingwit niya, may bibili. Oh, thank you Lord, may pambiling kahit anong mga gamit sa bahay na gaya ng tuyo, ganun. Kape, kahit paano po, makakabili. Kasi mula po kasi nung ganito na yung paningin ko, hindi na po talaga kasi siya makaalis ng bahay. Hindi po ako maiwanan. Hindi po pwede na wala akong kasama. Kasi konting lang po, natutumba ako. Hirap na rin po kasi ako maglakad. Yung sa paa ko kasi manhid na po yan. Halos wala na pong pakiramdam dahil sa diabetic. Kaya dubli-dubli po yung hirap na nararamdaman ko. Pasensya na po kayo, hindi ko po mapigilang maiyak. Kailangan natin. Kaya mo yan, ha? Hirap po kasi. Bukod sa kalagayan ko na to, iniisip ko din po yung mga kamag-anak ko na sana maging okay na kami nung kapatid ko. Kasi kahit papaano po sana may mapagdaingan ako sa mga ganitong problema. Kasi po, pinabayaan po nila ako. Hirap po. Lalo na wala na akong magulang, ulilang lubos na ako. Yung mga inaasahan kong kapatid, kamag-anak, parang itinakwil na nila ako. Wala na silang pakialam sa akin. Hirap po, ang sakit. Ang bigat po sa dibdib. Kaya mo yan, ha? Pero hindi pa ako nakawala ng pag-asa. Yes. Magdasal ng magdasal. Makasakali po dumating yung panahon na magkaayos din po kami. Yun pong lahat. Tanging hiling ko na halimbawa po, ipagkaloob po ni God. Dahil po ito sa kondisyon ko na to, pagkaloob po ni God na kunin na niya ako. Yun po yung isang pinaka-importanting hiling ko kay God na magkaayos kami, magkapatawaran, magkausap kami, magkakapatid. Pero hindi ko po alam kung mangyayari po yun. Pray ka lang. Mangyayari pa yan, ha? Walang ibibigay sa atin si God na hindi natin. So,
Pag-pray mo lang parati yun, ha, ate? Opo. Yan, Ate Christina. Ang aga-aga umiiyak na si Ate Christina, no? Kaya kami pumunta dito, Ate Christina, para sana kumustahin ka at para maging masaya. Pero yung inabot namin ay emotionally pa rin. Kaya nang sinabi ni Ate Christina, mga kababayan, gusto niya magkapatawaran sila ng kanyang mga kapatid. Gusto niya maging maayos. Yun na rin po yung nasabi ko nung una. Tanggap daw ni Ate Christina kung anong kalagayan niya. Pero sana yung hiling niya ay magkaayos sila ng kanyang mga kapatid. Kaya sana, yun ang lagi kong hinihiling mga kababayan, sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng videos natin, ay para makatulong tayo sa magkakapatid na maging maayos. Ate Christina, nandito kami. Pakilala ko sa iyo si Mami Rochelle, ha? Siya po yung paborito kong asawa. Okay lang ba tumabi siya sa iyo? Umupo? Oh, honey, doon ka, upo ka. Yan, tabi. Sige lang. Okay lang. Yan. Ayan, Ate Christina. Kumusta ka naman? Medyo naging okay at kampante na rin po ng konti. Yung pakiramdam kasi noong unang punta nyo po dito, Opo. kinabukasan po nun, nagpasama na po ako sa asawa ko para patingin po itong mata ko. Wow, sa very good. pangalawang request po ng doktor ko. Oo. Antay na lang po namin yung request na yung resulta. Baka po nitong October 23 meron na po. Bakit matagal pa yung result? 1 to 2 weeks daw po eh. Ano po bang examen pinagawa ninyo? Yun pong sa buong mata niya, yung sa lens, ay yung sa niya, Lens? o sa lens po niya. Oo. Kasi yung unang pinatingin ko po ito, yung damage niya yung kulay itim po. May kumalat na dugo po dyan. Tapos may mga pumutok na ugat. Kaya, yun po sa pangalawa, nung napuntahan niyo po ako nung una, yung binigay niyo pong blessing, agad-agad po kinabukasan nun, nagpatingin po ako dun sa pangalawang request. Opo. Yun, 1 to 2 weeks po daw. Siguro mga 23 po nitong October. Babalikan nyo yung result. Yes po. Okay. So, Balikan tapos dalahin po namin sa San Fabian dun sa doktor ko. oo. Doon po. Yun po yung final Oo. na request nila. Doon po malalaman kung ano po yung pwede nilang gawin. Opera, i-laser o inject po. Okay. Kaya lang sabi ko po, problema na naman po yung kako kung ano yung maging desisyon nila. At least nakakapag step by step tayo. Opo. No? So, sa pagpunta ninyo, may binigay din naman sa iyong gamot o mga vitamins? Wala po. Wala. Kasi yung nagre-reseta po kasi sa akin ng vitamins at gamot, yung doktor ko po sa San Fabian. Oo. Kaso po hindi po kami nakabalik pa doon kasi malayo nga po. Ano po sa pamasahe. Tapos sabi ko, antay na lang po namin yung resulta itong 23. Para hindi doble. Opo. Okay, sabay good. na lang po namin. Yung pinuntahan ninyo, yung sa mata. Opo. Kumusta naman ang sa diabetes mo? Sa diabetes ko po, nami-maintain naman po yung sugar level ko. Okay. Kasi nag-i-insulin po ako, i-inject po. Oo. Pero nung unang check-up mo, kaya nanlabo ang iyong paningin dahil ba sa diabetic? Opo, sa diabetic po talaga. Okay. Kasi nung ano po kasi halos hirap po kami din talaga nun. Sa hirap po talaga ng buhay. Yung mister ko po, hirap ng trabaho. Siyempre alam niyo na po sa walang natapos, ganun. Kaya hirap pong makapaghanap ng maayos na trabaho. Mag-istra po siya sa construction. Kaya pag kapanahunan po ng yung nagmamangga, sasama po siya dun. Kasi hindi pa rin po sumasapat dahil ang mamahal po kasi ng mga gamot. Okay. Hindi lang po iisang gamot bali 3, tapos may mga vitamins pa. Kaya
Mahirap po. Mahirap mag-budget, lalo na pag maliit na yung kinikita. Tapos wala pang stable na trabaho. So, ibig mo sabihin yung asawa mo hindi nakapag-aral? Nakapag-aral po pero wala po siyang natapos. Hanggang saan ang natapos niya? First year high school lang po. Okay na yun, walang problema doon. Basta maging masipag lang at lagi lang tayo nagdarasal, no? Opo. Alam mo, si God, gagawa at gagawa ng paraan at ibibigay niya yung nararapat para sa atin as long as nagpapatuloy tayo naniniwala kay God at the same time, sipag. Opo. Ano, ate? Kaya kami nandito, ate, excuse me, dahil sa unang upload namin, may nakapanood na kababayan natin at nagpaabot siya ng tulong pinansyal para sa'yo para makarecover ka. Kaya, iyon, masaya kami na nakabalik dito sa tulong ng Panginoon at sa pagmamahal ng ating butihing sponsor sa araw na ito. No? Thank you po. Opo. Kaya sana, yung perang natatanggap mo, gaya nung unang binigay ko, tapos yung ibibigay namin ngayon, pakaingatan mo, magamit sa iyong paggaling dahil gusto rin ng ating mga kababayan na nakapanood ay gumaling yung paningin mo, manumbalik yung paningin mo. Yun din po talaga yung hiling ko. Opo. Bumalik po sa dati bumalik sa normal yung paningin ko. Kasi bata ka pa, marami ka pang pwedeng gawin, marami pang pwedeng mangyari pag makakita ka para sa pamilya mo, sa anak mo. At para mga pag-usap-usap kayo ng maayos ng iyong mga kapatid. No? Matanong ko lang ate, nasaan ba yung mga kapatid mong babae, yung dalawa? Nasaan sila as of now? Nasa Calamba, Laguna po. Silang dalawa nasa Calamba, Laguna? Yung isa po, nasa Calamba, Laguna. Yung isa po is Santa Rosa po ata. Anong pangalan nung nasa Santa Rosa, Laguna? Casey po. Casey. Opo. Anong eksaktong address niya sa pagkakaalam mo? Hindi ko po alam kasi minsan lang po ako nakarating nun. Medyo mga nasa 14 o 13 years old pa lang po ako nun. Sinasama-sama ako ng mga. Mas bata pa. Tapos nagkaiwahiwalay na po kami hanggang sa napadpad po ako dito ng Pangasinan. Pero anong complete name ni Casey na nasa Santa Rosa, Laguna? Ang pagkaalam ko po kasi kung hindi pinalitan yung pangalan niya kasi ang alam ko po nun, Maria Cruzita Palikti. Okay. Palikti po yung apelido. Hindi ba kayo friends sa Facebook? Pinagbablock po nila ako. Ay, pinagbablock ka nila. Yun ang masakit. Ay, yung nasa Calamba, Laguna naman. Yung nasa Calamba po, ang alam ko po na i-block din niya ako, pati yung dalawang pamangkin ko. Kasi minsan po kasi yung parang nagkabitawan kami ng hindi magandang salita. Pati yung mga pamangkin ko na dalawa. Ginamit nung kapatid ko yung account nila. Pinagmumura po nila ako. Pinagmumura ka nila. Pinagsabihan nila ako ng mga salitang di magaganda. Tapos, yun nga po na sinasabi pa nila, sana daw po ako na lang yung namatay kaysa sa mama namin. Tapos, minsan nag-chat po yung isang kapatid ko doon sa asawa ko na nung time na nasa hospital po ako. Alam mo na kung ano yung sakit ng asawa mo. Kung ano man mangyari, tanggap mo na. I-ready mo na lang yung sarili mo. Yun po yung mahirap tanggapin kasi imbis po na sila yung magpalakas sa loob mo, lalo ka po nilang pinapahirapan. Inaasahan ko po na palakasin nila yung loob ko dahil sa kalagayan ko. Sabihin pa po nila ng ganun.
mas lalo po hihina yung loob mo, mas lalo ka mawawala ng pag-asa. Yung mahirap po. Sige ate, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi nila habang may buhay, may pag-asa. At pasensya ka na kung inalam ko yung mga pangalan, inaalam ko rin yung address nila. Kasi gusto ko sanang gumawa ng paraan, baka sakaling mas makatulong pa ang Team Daddy Frankie, dahil Laguna lang naman, Santa Rosa lang naman. Kung sana, kung may magagawa si Daddy Frankie, gusto kong gumawa ng paraan para magkita-kita kayo, mapag-usap-usap kayo. I'm sure pag nagkita-kita yung magkakapatid, mawawala na yung galit, pagmamahalan ang mangingibabaw sa atin. Maaring may pamilya kasi sila, may pinagkakaabalahan, pero kung gagawa si Daddy Frankie ng paraan para madala sila dito or makuha natin yung lugar nila, ikaw ang madala ko, sigurado ako, gaya ng sinabi ko nung una, kung ano yung bait mo, ganun din yung mga yan. Dahil iisa ang dugo ninyo iisa ang pinagmulan ninyo. Maaring hindi lang kayo nagkaunawaan, nagkaintindihan, no? Kaya wag na wag kang mawala ng pag-asa, ate, ano? Lakasan mo pa yung loob mo. Baka ginawa lang ni God yung mga ganitong bagay para maiparamdam pa natin kung gaano nga ba talaga natin kamahal ang isa't isa, lalo na sa mga kapatid. Kaya ate, isang pagkakataon pa na i-mention mo sila dito para marinig nila ulit yung panawagan mo na kagustuhan mo at makapag-sorry tayo sa isa't isa. Alam natin yung mga pagkakamali natin. Sige po ate. Doon sa kapatid kong si Grace Magno, tol, alam ko na para sa inyo ni Casey, mahirap niyo ako mapatawad dahil sa nangyari doon sa pagkawala ni mama natin. Hindi ko rin kasalanan yun Kaya nga gustong-gusto ko sana na magharap-harap tayong tatlo, magkausap-usap, para maipaliwanag ko sa inyo yung totoo kung ano yung nangyari sa akin, kung ano yung naging kalagayan ko. Habang si mama, halos nag-50-50 na sila nun. Hindi ako nakauwi. Sana naintindihan niyo ako sa ganun. Kung napapanood niyo ang video na to, sana alam mo naman yung Facebook account ng Kuya Rick mo. Message mo siya. Tawagan mo ako. Para makagawa ng paraan na magkita-kita tayo. Okay. Nahihirapan na po ako, Daddy Frankie. Nahirapan ka na. Huwag kang susuko. Kaya mo yan, ha? Pero kung sakasakaling matagpuan ko sila or makontak ko sila, willing ka bang pumunta sa kanila mga ipag-usap? Willing na willing po. Ako gustong-gusto ko na din po. Salamat sa Panginoon, no? Kaya mga kababayan, mga kabarangay, no? Maging si Daddy Frankie po, ako po ay nananawagan sa inyong lahat na i-share tong video ito. At kung sino man po nakakilala sa kapatid, i-message nyo lang po yung address or number nila para makagawa tayo ng paraan para mapag-usap-usap at magkaayos na silang magkakapatid. Yun lamang po ang hiling ng inyong lingkod, mga kababayan, para gumaan naman yung hirap, bigat na nararamdaman ni Ate Cristina. No? Dahil kanina pa nag-iiyak yan si Ate Cristina. So, mga kababayan, bago tayo magtuloy-tuloy, ay magpapasalamat po ako sa butihin sponsor sa bida natin sa araw na ito. Ayan. So, babasahin ko lang po yung sinabi ng ating sponsor. Sabi niya, Daddy Frankie, I just sent $200 for 2 beneficiaries. $100 each to Kuya GR and ate na may dalang palakol. Naawa po ako sa kanya at kay Kuya GR.
pandagdag din sa paggamot niya. Bahala na po kayo. Yan. By the way, may Facebook profile kung sakaling alam ninyo kung sino ang nagpadala, pangalan ko po sa Facebook ay si Jenelita Kelding. Yun po ang profile ko. Thank you so much. Ayan. So, yun po yung sinabi ng ating sender, mga kababayan. No? Mga kababayan, baka nagtataka kayo bakit binabasa ko yung mga message para ma-notify or para pag napanood nila is malaman nila na naiparating ko po yung mga tulong na ipinapaabot nila sa ating mga beneficiary. No? Kaya, Ma'am Jenelita Kelding, hindi man nabanggit dito kung nasaan sila, pero dollar ito. I think nasa US or Canada. No? Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Jenelita Kelding. Salamat talaga ng marami. So, ang padala niya is $200, tag 100 po sila ni ate at saka si JR. Si JR nasa shelter natin. No? Kaya maraming salamat, Ma'am Jenelita Kelding. So, ang equivalent po ng $100, magkano, honey? 5,630 pesos, mga kababayan, as of now. So, bigay natin kay ate, honey. Pakibigay. Yan ate, nasaan yung kamay ni ate? Nasaan yung kamay ni ate? Nandyan lang sa harap niya. Bilahin natin ate, ha? Ayan. Ate, tagpa 500 pesos po yan una. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itong 10 is equivalent ng 5,000. Ha? Okay. 500. Another 500. Another 100 plus 20. 20. Ay, dali lang. Meron sa Ayan. plus 5 plus 5, 10 is equal 5,000. Kano? 5,630. Thank you po. Ano po Opo. masasabi natin? Thank you po ng marami, lalo na po dun sa nagbigay ng tulong, dun po sa sponsor. Thank you po. Kay Ma'am Jenelita Kay Ma'am Kelding. Ginela Kelding. Thank you po. Maraming salamat po. Gamitin ko po ito sa ibang gastusan pa para sa papagamot po ng mata ko. Pagpalain pa po sana kayo at sana po mas marami pa po kayong matulungan. Yung mga kagaya ko at yung mga ibang kado sa buhay. Maraming salamat po. Lalo na po sa inyo, Daddy Frankie. Opo. Ate Christina, sabi ng ating sponsor, pandagdag sa medicine mo. Kaya gawan mo ng paraan, makabili ng gamot or mabalikan yung result, check up. Opo. Babalik po ako dito sa 23 onward para malaman din namin yung result para mas makatulong pa. So, pag nalaman natin, mag-iisip pa ako ng paraan para kung paano pa kita matutulungan. Thank you. Opo, promise ko yan, babalik pa ako dito. Pangako po yan, mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Opo. Kayo po yung dinala ni Lord sa akin na tumulong sa Yes. kalagayan ko. 23 onward, ate, tandaan mo yun. Hindi lang makapagsabi ng petsa talaga kasi mayroon kaming pupuntahan pa ng 21 and 22. And then may hearing pa kami sa Apayao. Pupunta pa ako ng Makati. Kaya hindi ako nangangako. Pero ang masasabi ko lang, babalik ako. Gusto kong malaman yung result. Opo. Keep on praying lang tayo, no? Opo. At syempre mga kababayan, thank you so much po sa lahat ng ating mga sponsor, lahat ng nagmamahal, mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, lalong-lalo na sa bida natin, sa bidyong ito. Kaya Jenelita Kelding, bagamat hindi nyo kilala si Daddy Frankie, ay pinagkatiwalan ninyo ang pera na inyong pinagpaguran. Napakasarap sa pakiramdam, napakasarap makita na yung mga kababayan natin nagsasakripisyo, nagtiti sa ibang bansa, ay nagagawa pa nilang tumulong sa mga kababayan natin dito sa ating bayan, pinagmulan, lalong-lalo na sa kagaya ni Ate Christina, no? Kaya salamat, kulang ang salitang pasasalamat. Talagang hindi ako magsasawa mag-thank you sa inyo, no?
Kaya mga kababayan, mayroon pa akong isang panawagan ipapakiusap. Kung sakali may mga nagpadala pa po dyan sa GCash number namin at kung sakaling hindi pa namin na-mention, kasi hindi ako sure mga kababayan, kasi may mga nagme-message pa na hindi pa yata nila nakikita. So pag nagpadala kayo, kagaya po ng ginawa ni Ma'am Jenelita ngayon na nagpadala through GCash, ni-screenshot and then sinisend sa amin para mabilis naming makita. Ganon din po ang gawin ninyo mga kababayan para kung sakaling hindi pa namin naibigay sa beneficiary ay agad-agad naming maibigay. No? Kasi may mga nagpapadala na nagsasabi pero hindi namin nakikita. Kailangan po yung screenshot para patunay na hindi po kayo napunta sa mga fake account, sa mga scammer. No? Kaya muli po, mag-iingat po tayo mga kababayan sa mga scammer. No? Wala po akong inuutusan, wala akong mga secretary na mag-claim ng mga donation or what. At si Daddy Frankie, hindi po ako humihingi ng kapalit. Lahat ng mga itinutulong namin, wala pong hinihinging kapalit yan mga kababayan. No? Okay? Mami Rochelle, salamat sa pagsama mo sa amin sa araw na ito. Yes, nagpapasalamat po ako. Sige, hawak mo. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsor, ng mga tumutulong sa ating mga beneficiary. Sana po wag po kayong magsasawa. No? God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo parati. Yan, mga OFW nating mga kababayan dyan, ingat po kayo parati. Very good. Tsaka, ate, kumusta naman pala ang asawa mo? Wala siya dito. Sana sunod na punta namin, makilala na namin siya, no? Opo. Pati yung anak mo rin. Yung anak ko po kasi sumama po siya sa pag-fellowship po sa church. Okay, very good. Sumama po siya. Ayun naman pala, no? Yan. So, okay ka lang dito. Dapat may radyo ka man lang dito na naririnig. Wala po. Wala kang radyo. Wala kami radyo. Kahit TV, wala po lahat. Kahit wala. Hayaan mo, pagka sumweldo ako, bibili ako ng 5... Yung radyo namin noong araw, 5 battery na Ibiridi. Meron pa bang Ibiridi battery ngayon mga kababayan? Ibiridi O, tapos yung radyo. Yung radyo parang wala na. Hindi kung may Ibiridi battery, may radyo pa rin. Transistor. Ano transistor? Hindi uso yun, mahal yun. Talaga battery? Oo, transistor. Ganon? Sige ate Bibili tayo ng radyo mga kababayan. Baka may pinaglumaan kayong radyo dyan. Ako nang bahala sa battery na Ibiridi. Kasi walang TV, walang libangan si ate. Kahit yung drama-drama lang na Kasi mag-isa lang si ate mga kababayan. Para hindi siya mainip. Pag gabi, hapon na wala siyang kasama, tahimik ang panahon, kailan makikinig siya ng mga drama-drama? Pinapanood ko ate noong bata pa ako yung programang Gabi ng Lagim. Nanonood ka rin nun? Ay, nakikinig ka rin nun? Narinig ko po. Yun magandang panoorin mo pag mag-isa ka lang dito. No? Mas lalo po ako natakot. Ay, lalo ka natakot. Mag-isa na nga po ako. Mag-isa na nga po ako. Mag-isa ka lang. Mga kababayan, joke lang po. Pinapatawa ko lang si ate kasi pagdating pa lang ni Mami Rochelle, umiiyak na siya hanggang ngayon. Naiyak po ako kasi hindi ko po ni-speak na balikan niyo po ako Opo. Dahil po yan sa pagmamahal ng ating mga kababayan, dahil sa mga sponsor nating mababait. No? At isa pa ate, alam mo ba, hindi lang po ikaw ang may pinagdadaanan about sa family, especially sa magkakapatid. Gaya ng sinabi ko, maging ako man, may pinagdaanan din ganyan. Pero thanks to God kasi naayos na namin magkakapatid. At nung naayos namin, lalong tumibay, tumatag yung pagmamahalan namin magkakapatid. Naging mas maganda yung bonding namin. Kaya sabi nga ng iba na yung mga ganyang pangyayari ay hindi nangangahulugan na sawi or bigo tayo. Gumagawa lang si God ng mga ganyang bagay para mas mapaigting tumibay yung pagmamahala ng bawat isa. No? Kaya isipin mo lang ate, pagsubok lang yan. At isipin mo marami nagmamahal sa'yo. Kalain mo, layo-layo na ibang bansa, may napagpadala siya ng pera para sa'yo. Patunay na nandyan si God na hindi natutulog. Babalik ako dito 23 onward para malaman namin yung result. At matutulungan pa kita pagdating dyan sa iyong mata. Dahil gusto ko makakita ka. Salamat po. Maraming salamat po. Opo. Yun lang ang may papangako ko sa iyo ate as of now. No?
At sana magsikap yung asawa mo, anak mo, para matulungan kanila sa mga pagkain mo, other needs. Pero ang maipapangako ko, matutulungan kita sa gastusin sa iyong mata para makakita ka. Thank you po talaga, Daddy Frankie. Opo. Ha? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Pansamantala, magpapaalam na naman po muli ang inyong lingkod. Mag-iingat po kayo mga kababayan. At may papaalala po ako sa inyo, baka may mga bago pa lang sa aking channel. Pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Daddy Frankie. At lagi po tayong may premiere 7:08 ng gabi para lubusan ninyong makilala ang Team Daddy Frankie at ang inyong lingkod. Doon nyo rin po mapapanood lahat ng mga programa namin na buong buo. Mami Rochelle, baka gusto mong sabihin din yung YouTube channel mo. Yan Imbitahan mo rin sila manood sa'yo. Yan, ini-invite ko rin po kayo, panoorin niyo po ang Aling Rochelle Vlogs sa YouTube and Facebook po. Yun po, makikita niyo rin po yung ina-upload ko. Sana po, So, kung gaano kaganda si Mami Rochelle. sana po, supportahan niyo rin po ako. Ayan. Yan, maraming salamat po. Thank you so much po. God bless po. Ate, bye-bye po. Thank you po. Opo. Kami na magsasara ng gate mo, ha? Ingat ka dyan. Ayan. Ayan ha. Ingat ka. Ingat ka rito ha. Pray ka lang parati ha. Ingatan mo yung pera mo, ha? Ingat ka ha. Okay, sige. Sige, bye-bye. Bye po. Ingat po kayo sa daan. Ayan, salamat